Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel at ngayon ay may kailangan tayong iklaro Ito yung tungkol sa pag-uumpisa ninyo na mag-aral ng Korean language. Ito yung napaka-importante ninyong malaman bago kayo magdesisyon na mag-aral ng Korean language para hindi masayang ang oras, pagod at sakripisyo ninyo sa pag-aaral. Kailangan nyong malaman ito. Unang-una ay ang tinatawag nilang Ishihara test. Napaka-importante na malaman ninyo kung kayo ay hindi colorblind. Diyan, makikita nyo sa screen. Kung kayo ay walang nababasa na numero dyan sa picture na yan, ang ibig sabihin lang yan ay colorblind kayo. Pero kung kayo naman ay may mabasa na numero dyan sa picture na yan, ibig sabihin yan ay hindi kayo colorblind. Kung nalaman ninyo na kayo nga ay colorblind, ay mas maganda ay huwag ninyo nang ituloy ang pag-aaral ng Korean language dahil bawal nga yan dito sa South Korea. Ayaw nila ng colorblind. Pero kung kayo naman ay may ibang plano at nag-aaral kayo ng Korean language, yung wala kayong balak mag-apply ng trabaho dito sa South Korea, pwede naman siguro. Halimbawa na lang natin yan, kung gusto niyo magturo ng Korean language sa YouTube, kunyari, pwede rin naman. Pero kung ang balak ninyo ay magtrabaho dito sa South Korea bilang isang factory worker, ay bawal po yan dito mga kabayan. Katulad na nga nung isa nating kababayan na nag-exam sa DMW, wala siyang idea kung siya ay may colorblind. Ang nangyari, nag-exam siya, EPS topic exam, pumasa sa EPS topic exam. Ngayon, diretso pagkatapos ng exam, diretso Ishihara test na agad yun. Ano nangyari? Bagsak sa Ishihara test dahil nga colorblind siya. Hindi nangyari, sayang lang yung oras, pagod at hirap mo sa pag-aaral. Tapos sa Ishihara ka lang babagsak. Di useless lahat yung pinag-aralan mo. Pero siguro naman ay mga gamit niya sa ibang paraan. Kunyari, may mga factory ng mga pabrika sa Pilipinas na mga Koreanong mayari. Kung gusto mong mag-apply doon, at least kumbaga may alam ka sa Korean language, sa lingwahe nila. At kahit pa paano, makakaintindi ka ng salita nila. Ang maganda ninyong gawin bago kayo ay mag-umpisa na mag-aral ng Korean language at planong magtrabaho dito sa South Korea, mas maganda dyan, umatin kayo ng pre-orientation sa mga Korean language school. Diyan kasi, pag umatin ka sa iba di ko lang alam kung lahat ganun ang style nila sa pagtanggap ng mga mag-i-enroll sa kanila. Ang ginagawa nila dyan, orientation. Tapos, bago kayo umalis dun sa school, pagkatapos ng orientation, ay itetest nila kayo sa Ishihara test. Malalaman nila agad doon kung pwede kang mag-enroll sa kanila para mag-aral ng Korean language. Pero kung nalaman nila na colorblind ka, nasa sayo ng desisyon kung itutuloy mo pa rin o hindi na. Kaya yun yung maganda sa mga Korean language school. Pero kung ikaw naman ay self-study lang, pwede mo namang malaman yan sa pamamagitan ng panonood sa YouTube ng mga Ishihara test para malaman mo kung ikaw ay colorblind o hindi. Tapos pwede ka rin namang umatin sa mga orientation, libre lang naman yun, para malaman mo din kung ano yung buong proseso ng pag-a-apply dito sa South Korea at kung ano yung mga bawal. Ngayon talaga, napakahigpit nila dyan sa Ishihara test na yan, yung colorblind yan, ang higpit talaga nila ngayon. Ikwento ko na yung sa kumpare ko dati, nung kapanahunan pa namin, nung 2016 to 2017, at hindi pa sila masyadong mahigpit pagdating sa colorblind na yan, yung Ishihara test na yan. Kasi kami noon, pagpasa namin sa exam, wala naman agad-agad na Ishihara test na yan, wala pa yan. I-Ishihara test lang kami noon pag yung sa medical na. Malalaman nila doon kung colorblind ka, pero hindi sila mahigpit masyado pagdating sa colorblind nung kapanahunan namin, nung KLT-13. Katunayan niya na yung kumpare ko nga ay nagtatrabaho na dito sa South Korea. Ganito ang nangyari noon.
Sa medical certificate niya, inilagay talaga doon, na nakalagay doon na colorblind talaga siya. Tapos, pinasa sa DMW. Ganun ang nangyari. Tinanggap naman, kasi nandito na nga yung kumpare ko eh. Ang nangyari doon, nagka-employer siya. Tapos nga, nalaman ng employer niya, nung nagsilik sa kanya, na nakalagay doon siya sa medical certificate na parang nalaman na colorblind yung nasilik niya. Eh ngayon, kinancel ng employer kasi nga ayaw niya ng colorblind. Eh di yung kumpare ko, nawala ulit yung EPI sa EPS account niya, na-cancel ulit. Tapos naghintay ulit siya na masilik. Pero hindi pa rin nawawala ng pag-asa yung kumpare ko. Tapos ito, siguro mga 2 buwan, nagka-employer ulit siya. Tapos doon, parang ang ginawa, hindi ko lang masyadong yung kumpare kung paano yung ginawa. Parang alam ko tinawagan yung pumili sa kanya na kung okay lang ba daw na colorblind yung kukuhanin niyang Pinoy dito. Yung kumpare ko nga. Mabuti na lang pumayag yung Koreano. Okay lang sa kanya kahit colorblind. Ayun, nakaalis siya. Kaya dun sa amin, kapanahonan namin, hindi pa masyadong mahigpit pagdating sa colorblind. Tapos, ito pa, yung tungkol sa medical na nga kung sa palagay ninyo, nag-aalangan kayo na may history na kayo nagkaroon kayo ng sakit at hindi kayo sigurado na talagang healthy kayo at nagbabala kayong mag-apply dito sa South Korea bilang factory worker, mas maganda niyan ay magpa-medical muna kayo para makasigurado kayo na talagang wala kayong sakit. At talagang napakahigpit nila dito tungkol sa mga sakit na nakakahawa. Katulad ng tuberculosis, ng TB, yung mga sakit na nakakahawa. Talagang ayaw nila ng ganyan dito. Kaya mas maganda niyan ay siguraduhin ninyo na papasa kayo sa medical. Ikwento ko na din yung puro kwento, kwento na naman tayo. Ikwento ko na rin sa inyo yung nakasabay ko dati nung unang alis ko nung 2017. At ang istorya nga niya 3 beses siya nag-exam. Unang exam niya ay 2014, bagsak. Pangalawa, exam niya ay 2015, bagsak na naman. Tapos pangatlo, nakasabay namin, 2016 nag-exam, pumasa siya. Dito ang tuwa. Eto na. Pagdating ng medical, bumagsak. Dahil nga siya ay may HEPA. Isipin ninyo. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, kailangan ninyong makasigurado sa kalusugan ninyo. Kahit hindi niya alam na may ganun siyang sakit. Hindi ko alam kung bakit. Sabi niya, malakas naman daw siya. Nakakapaglaro naman siya ng basketball. Hindi niya malaman kung bakit siya nagkaroon ng sakit na HEPA. Kaya nga kailangan, dapat ding makasigurado pagdating sa medical. Isipin mo, 3 beses kang nag-exam, yung pangatlo pumasa ka. Gano'n ka hirap ng gano'n? Tapos pagdating sa medical, babagsak ka lang. Diba? Kaya hirap. Nakakaawa talaga. Tinitingnan ko siya, umiiyak talaga siya Kaya maganda talaga tingnan nyo yung mga bawal talaga dito. At para malaman niyo kung talaga ba kayo ay pwedeng mag-apply dito. Napaka-importante niyan. Para hindi masayang ang pera, pagod, oras, pag-aaral. Maganda talaga yan. Matuto kayong magsaliksik kung ano yung mga bawal dito. Isa pang importante din dyan ay kailangan handa din kayo. Kailangan kung ano man yung dumating na pagsubok ninyo pagdating dito sa South Korea ay kailangan paghandaan nyo rin yan. Kailangan ihanda nyo sarili nyo na habaan ng pasensya. Yan, napaka-importante niya, habaan ng pasensya kasi lalong-lalo na sa trabaho, pag mahirap ang trabaho na napuntahan mo, siyempre pressure ka na, sisigawan ka pa, mga ibang kasamang Pinoy, mga kupal, ganyan, na walang iniisip kundi yung sarili lang nila, mayroong mga ganyan dito, kaya kailangan ihanda nyo yung sarili ninyo. At yung iba nating ang kababayan ay hindi nagtatagal dito pagdating dito at nauwi na agad dahil yung sa matinding pressure sa trabaho. Dagdagan pa na yung mga tao na nakapaligid sa'yo.
Iba kasi mahina ang loob pagdating sa ganyan eh. Una, syempre, nakapasa sa exam, tuwan-tuwa. Hindi nila alam na yung pa lang yung umpisa. Ang tunay na buhay ng OFW ay nandun talaga sa bansa na pupuntahan mo. Doon mo makikita kung ano talagang meron sa bansa na yan, katulad dito sa South Korea. May siniswerte at may minamalas. Ganun lang yan. Diyan sa Ichihara test na yan, may dagdag ko ulit. Sabi nung kasama kong Pinoy dito, parang di ba pumasa ka sa exam, tapos diretso Ichihara test agad sa colorblind. Ang pagkakasabi niya sa akin ay hindi naman daw sinasabi doon kung pumasa ka sa Ichihara test. Parang ang sabi niya sa akin, malalaman mo na lang daw yan kung pumasa ka sa Ichihara, kung kasama ka sa list ng mga passer na i-announce nila. Pero doon mismo, pagkatapos ng Ichihara test, hindi naman daw sinasabi kung pumasa ka sa Ichihara test. Kaya ang hirap, no? Nag-iisip ka ngayon. Kasi yung Pinoy na kasama ko dito na bago, sabi niya nung may pinabasa sa kanyang color, hindi niya mabasa masyado kung light blue o color blue, talagang blue yung tinuro sa kanya na kulay. Kaya sa kanya nun, nag-alangan din siya na baka hindi rin siya pumasa sa Ichihara. Kasi yung kulay daw na itinuro sa kanya, hindi niya na halos nabasa. Kasi nga medyo malayo tumututok na daw siyang ganun ewan ko. Pero nakaalis naman siya. Lahat ng number na itinuro sa kanya, nabasa naman niya lahat. Doon lang daw siya nahirapan doon sa kulay. Kasi nga parang magkakatabi yung light blue, yung blue, saka merong dark blue. Hindi niya mabasang masyado kung yung tinuro niya talagang yun talagang saktong kulay na sinabi niya. Doon lang siya nag-alangan. Pero nandito naman siya at nagtatrabaho na dito. At yan nga mga kabayan, napaka-importante yung malaman agad bago kayo mag-aral ng Korean language ang dapat ay hindi kayo colorblind at dapat ay wala kayong nakakahawang sakit. Yan ang napaka-importante ninyong malaman bago kayong mag-aral ng Korean language para hindi masayang ang pera, hirap at pagod, sakripisyo ninyo sa pag-aaral. At yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video ko ngayon at magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video.